Napaka-brutal talaga ng babaeng ito. Nang makita niyang minamanyak ng asawa niya ang kanilang anak na babae. Sa simula, pinili niyang huwag kumibo. Pagkatapos ay palihim siyang pumitas ng talulot ng bulaklak na may matinding lason. At diretsyong inilagay sa almusal ng kanyang asawa. At ibinigay ito sa kanyang asawa na para bang walang nangyari. Mabilis na ininom ng lalaki ang ilang lagok. At nagmaneho na papunta sa trabaho. Pero habang nasa kalagitnaan ng biyahe, bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Kasunod nito, naaksidente siya at namatay noon din. Sa burol, humagulgol ang babae habang sinasabi, "Si Kenny ang pinakamabuting lalaki. Ang pinakamabuti. Wala na akong mahahanap na lalaking katulad niya." Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Pagkatapos, para hindi mabisto ang kanyang ginawa, lihim na hinukay ng babae ang bangkay ng kanyang asawa. At ginawa niyang paputok ang mga abo nito, na pinasabog niya sa seremonya ng kanilang relasyon kasama ang bago niyang boyfriend. Pagkatapos nito, hindi lang minana ng babae ang lahat ng ari-arian ng yumaong asawa. Lumipat pa siya sa isang bagong bayan para magsimula ng panibagong buhay. Ngunit hindi nagtagal pagdating niya roon. Binyuli pala ang anak niyang lalaki sa eskwelahan. Sinong walang hiyang gumawa niyan? Sabihin mo kay mama. Itinuro ng anak ang isang matabang bata sa di kalayuan. Agad na sinugod ng babae kasama ang kanyang anak ang bata. At dinala ang matabang bata sa may kakahuyan ng eskwelahan. At pagkatapos, tintik kang bata ka, naglakas loob kang sakta ng anak ko. Ganito ba kita pinalaki? Agad na damyugaw ang ilong ng matabang bata. Pinisil ng babae ang ilong ng bata at sinabing, "Sabihin mong nadapa ka lang. Naintindihan mo?" "Lintik, naintindihan mo ba o hindi?" Opo, naintindihan na po." Kaninong anak ba yang astig na yan? Sakto namang dumating ang nanay ng matabang bata. "Baby ko, ayos ka lang ba? Walang tigil ang pagdugo ng ilong niya. Maraming salamat sa tulong mo. Trabaho ko lang yun. Mabait siyang bata. Dapat mas mag-ingat ka." Grabe, sobrang tindi ng paraan ng nanay na ito para protektahan ang anak niya. Huwag na huwag ninyo itong gagayahin, ha? Pagsapit ng gabi, naghahanda na si Annie para matulog. Biglang umakyat sa bintana ang kapitbahay niyang si Wang. "Anong ginagawa mo rito sa kalaliman ng gabi?" Akala ni Wang ay ang astig niya. Walang tigil siya sa pagbibitaw ng matatamis na salita kay Annie. Kahit na inosente pa si Annie, hindi naman siya utu-uto. Dito na gumawa ng galaw si Wang. Ganoon na lang nawala ang kanyang unang halik. Galit na galit si Annie. "Sa unang beses pa lang na nakita kita. Minahal na kita." Pagkatapos ng 1 minuto at 38 segundo, umalis si Wang na parang walang nangyari. Pero nawala kay Annie ang pinakamahalaga niyang yaman. At kinailangan pa niyang ipangako na ililihim ito. Hay, pare-pareho lang talaga ang lahat ng lalaki. Kinabukasan, nang makita ni Annie si Wang, siya na mismo ang humalik dito. Dahilan para may lang si Wang. Dahil may kotseng paparating sa likod nila. Ang sakay pala nito ay ang girlfriend ni Wang. Sa sobrang hiya, gusto na ni Annie na lumunin siya ng lupa. At ang eksenang ito ay sakto namang nakita ng nanay niyang si Georgia. Agad-agad niyang sinermonan ang kanyang anak, pero hindi talaga nakinig si Annie sa kanya. Nag-away ng malala ang mag-ina. Diretsyong isinara ni Annie ang pinto. "May bago ka na namang boyfriend. Teka, hayaan mo akong magpaliwanag." Kahit 8 beses nang nakapag-asawa si Georgia, totoo ang pag-aalala niya para sa kanyang anak. Kinabukasan, pumunta siya sa eskwelahan ng anak niya. Agaw pansin sa mga estudyante ang kanyang kagandahan. Ikinainis ni Annie ang kanyang pagdating. Pero may malaking sorpresa si Georgia para sa kanya. Isang kotse na puno ng hamburger at milk tea. Dahil dito, bigla na lang nagkabati ang mag-ina. Hinikayat ni Georgia ang anak niya na makipag-date. Nireto pa niya ito sa isang lalaki. Naging maganda ang takbo ng usapan nila habang kumakain. Palabiro at nakakatuwang kausap ang lalaki. Pero pagkatapos nilang maghapunan, hinatid lang siya pauwi ng mabait na si Xiao Shuai. At nang maghihiwalay na sila, isang yakap lang ang ibinigay niya kay Annie. Dahil dito, medyo nadismaya si Annie. Para sa kanya, mahalaga man ang pagiging tapat. Pero kulang naman ito sa bugso ng damdamin ng isang kabataan. "Ma, parang awa mo na. Huwag kang ang isip bata. Punong-puno kaya ng emosyon yung yakap na yun. Salamat sa pagrespeto mo sa privacy ko. Panatilihin natin ang normal na hangganan sa pagitan ng mag-ina. Walang anuman." Ito na siguro ang pinakamasamang kaibigan na nakita ko. Kahit na wala silang pera, isinama pa rin nila si Annie para bumili ng damit. Ang sumunod na ginawa nila ay lubusang ikinagulat ni Annie. Nagustuhan ng kaibigan niya ang isang pink na crop top. Nakita na lang niyang tinanggal nito ang tag at saka isinuksok sa loob ng damit niya. Sa galing ng pamamaraan niya, halatang hindi niya ito unang beses gawin. Pagkatapos, naglagay naman siya ng alahas sa manggas niya. Tapos ay kumuha siya ng 2 hakaw at ibinigay kay Annie. Nakuha naman ni Annie ang ibig niyang sabihin at itinago ito sa kanyang bulsa. Dahil dito, humanga sa kanya ang kaibigan niya. At sa huli, kampante silang lumabas ng tindahan. Pero pinigilan sila ng may-ari ng tindahan. Naisip nilang lagot na sila. At gaya ng inaasahan, nakatanggap agad ng tawag si Georgia. Kilala siyang laging ipinagtatanggol ang kanyang anak. Pagpasok pa lang niya, sinimulan na niyang sigawan ang may-ari ng tindahan. Sinabi pa niya na imposibleng magnakaw ang anak niya. Pero umamin na si Annie. Agad na nagiba ang mukha ni Georgia. Dali-dali siyang nagsimulang humingi ng tawad.
Pagkatapos ay kumuha siya ng isang damit. Pumili ng ilang alahas at sinabing isama na sa babayaran pati ang mga hakaw. Dahil doon, saka lang sila pinalampas ng tindera. Pagkalabas, agad na nanisi ang kanyang kaibigan. Wala kaming kaalam-alam na magnanakaw pala si Annie. Aakma sanang magsalita si Annie pero pinigilan niya ang sarili. Siyempre, alam na alam ni Georgia ang totoong nangyari. Tumalikod siya at dinala ang anak sa isang restaurant. Toong una, medyo nagmamatigas pa si Annie. Kaya naman kinausap siya ng masinsinan ni Georgia. Gumising ka nga, Annie. Sa tingin mo ba, may pakialam sa'yo ang mga babaeng yun? Hindi ka nila kaibigan. Direkta kang ang sinisi ng babaeng may pulang buhok. Hindi naman kita pinalaking ganyan ka ina ang ulo, di ba? Pagsapit ng gabi, pumasok na naman sa bintana ang kapitbahay nilang si Wang. Si Annie, sa pagdating niya, dahil nalaman niyang may girlfriend na si Wang. Pero hindi pa rin napigilan ni Annie na ilabas ang lahat ng sama ng loob niya sa kanya. Hindi pinakinggan ni Wang ang sinasabi niya. Dumalaw sila kay Annie, kahit nagalit si Annie. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Nakipagbati pa rin siya sa dalawa. Pero sa puso niya, nag-iingat na siya sa kanila. Nakita ni Georgia ang group picture nila. At bahagya siyang napangiti, para makadalo sa school party. Ang apat ay nagayos ng maganda at angkop sa kanilang edad. Nag-uumapaw ang kanilang kabataan at karisma. Pero pagdating sa may pintuan, nakita ni Annie si Georgia. Volunteer pala siya roon. Dahil dito, naging hindi komportable si Annie. Pero hinayaan na lang din niya. Pagdating sa party, nagwala na ang magkakaibigan. Nagpa-picture sila sa photo booth at nagsayawan. Nang mga sandaling iyon, isang kaklase ang nakakita kay Georgia sa gilid. Walang tigil niyang pinuri si Georgia sa pagiging bata at maganda. Gusto pa niyang hingin kay Annie ang numero ng nanay niya. Labis itong ikinairita ni Annie. Agad siyang lumapit para itaboy ito palayo. Mukhang isang problema rin pala kapag mas maganda ang ina kaysa sa anak. Umalis si Georgia at pumunta sa isang luxury store. Agad siyang pumili ng pinakamahal na bag. Pero sinabi sa kanya ng tindera na naka-freeze ang card niya. At tiningnan pa siya nito ng may pangmamaliit. Agad na tinawagan ni Georgia ang kanyang abogado. Doon niya nalaman ang dahilan ng lahat. Yun pala, matagal nang nagdududa ang dating asawa sa pagkamatay ng mister niya. Kaya kinwestiyon nito ang huling habilin. Hindi lang ipina-freeze ang mga ari-arian. Kumuha pa ito ng private detective para imbestigahan siya. Kaya gumawa ng isang matapang na desisyon si Georgia. Kinabukasan, sa kaarawan ni Ann, maingat na gumawa ng cake si Georgia. Pero nag-away na naman ang mag-ina noong nakaraang 2 araw. Pero halatang hindi kinukonsinti ni Georgia ang anak niya. Pagsapit ng gabi, para mapatawad siya ni Ann, espesyal siyang naghanda ng sorpresa para dito. Inimbita niya ang best friend ni Ann para mag-celebrate kasama nito. Wala nang nagawa si Ann kundi patawarin si Georgia. Habang nagsasaya silang lahat, biglang dumating ang katrabaho ni Georgia. At may isa pang lalaking hindi imbitado. Nang makita ni Georgia ang lalaki, bigla siyang may naalala. Habang abala sa pagsasaya si Ann, pinuntahan niya ito para kausapin ng mag-isa. Mula sa kanilang pag-uusap, nahulaan ng matalinong si Georgia na isa siyang detective. At binalaan pa niya ito. Dahil nabisto, napilitan ng detective na baguhin ang direksyon ng investigasyon. Natuklasan niya sa mga litratong palihim niyang kinunan, na palaging dinidiligan ni Georgia ang isang halaman. Kakaiba itong tingnan. Nang i-search niya online, nalaman niyang may nakamamatay na lason ang bulaklak na ito. Agad siyang nag-report sa hukom at hiniling na muling suriin ang bangkay. Matapos makuha ang pahintulot ng dating asawa, pumirma ang hukom. Ngunit pagbukas pa lang ng kabaong, ang bangkay ay naglaho ng parang bula. Kasabay nito, may natagpo ang isang supot ng lupa si Ann. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang itago ang isang supot ng lupa sa ilalim ng sahig. Pero hindi na rin niya ito gaanong inisip. Isang araw, pinuntahan ng detective si Ann. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Diretsahan niyang sinabi na isa siyang detective. At sinabi pa niya kay Ann, ang stepfather niya ay nilason ni Georgia hanggang mamatay. Naalala ni Annie noong habang nagyoyoga siya. Pinagnasahan siya ng kanyang stepfather. Kinabukasan, na-aksidente ito sa kotse. Hindi niya kailanman inakala na papatay si Georgia para sa kanya. Patuloy na sinunsulan ng detective ang relasyon nilang mag-ina. Sinusubukang makahanap ng mga bagong clue. Pero hindi rin naman tanga si Annie. Pasensya na, pero baka nagkakamali ka. Mahal na mahal ng mama ko si Kenny, hindi niya ito sasaktan. Agad umuwi si Annie at binuksan ang sahig. Pero wala na ang supot ng lupa. Kumuha siya ng ilang damit at mabilis na nag-impake. At akma nang isasama ang kapatid niya para umalis mula roon. Sa paningin ni Annie, kahit na pinatay ni Georgia ang stepfather para sa kanya, natakot siya sa sukdulang paraan ng pagprotekta nito. Para sa kanya, hindi na niya ina si Georgia, kundi isang mapagkunwaring mamamatay tao. Gusto niyang ilayo ang kapatid niya sa kontrol ni Georgia. Dito, hindi ko maiwasang magkomento. Pinalaki talaga ni Georgia ang isang anak na walang utang na loob. Samantala, dumadalo si Georgia sa inauguration party ng bago niyang boyfriend. Doon siya natagpuan ng detective. Tinanong siya ng detective kung nasaan ang bangkay. Tumingin si Georgia sa mga paputok sa langit at inanyayahan siyang manood kasama nito. Pakiramdam ko, kasama natin si Kenny ngayon. Pinapanood ako mula sa langit. Ang supot ng lupa ay sumabog na sa himpapawid kasama ng mga paputok. At dito na nagtatapos ang kwento. Hindi sinabi kung saan nagpunta si Annie at ang kanyang kapatid. Hindi rin tumigil ang investigasyon ng detective. Paano kaya haharapin ng napakatalinong si Georgia ang lahat ng ito? Kaya abangan na lang natin ang second season.